Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, masasabi nga na ang social media ay kasama na sa araw-araw na buhay ng tao. Lahat na ata ay makikita na sa social media at may mga babae na sa social media na nakakatagbo ng kanilang mga pag-ibig. Usong-uso na kasi ngayon ang mga online dating apps. Sa ating kwento ngayon, alamin natin ang sinapit ng dalawang babae na nakakilala ng mga lalaki sa online dating app. Mga babaeng nagtiwala, nasaktan at hindi na nakauwi pang buhay. Walang damit, puno ng saksak at pinaniniwalaan na tinanggal pa umano ang dila. Ganyan dinatna ng mga pulis ang isang babaeng turista na hangad lamang ay ang masayang pamamasyal. Pero sino nga ba ang babae at bakit nga iyon sinapit? Ang babae sa unang nating storya ay kinilalang si Zalia Shimogulova, 29 years old. Si Zalia ay nagmula sa bansang Russia. Bata pa lamang si Zalia, mahilig na ito sa pamamasyal at sumubok nga sa iba't ibang adventures. Independent din ang babae at hindi mahiyain. Pangarap ni Zalia ang maging isang teacher. Natural na katangian ng babae ang pagiging matulungin at gusto niyang maibahagi sa iba ang kanyang talino. May alagang pusa ang dalaga at naging kasama niya nga sa paglaki. Nagkolehiyo siya sa isang universidad at pagkatapos mag-aral naging isang human resource director siya sa isang kumpanya. At kalaunan nga ay muling nag-aral si Zalia at naging isang lecturer at teacher sa isang universidad. Bukod sa pagtatrabaho at pag-aaral, napakahilig ni Zalia na mamasyal. Mahal na mahal ng dalaga ang pagpaparty at nature adventures kasama ang kanyang mga kaibigan. Isa din sa mga gustong ginagawa ni Zalia ang pagsasayaw. Makikita nga sa kanyang social media account ang mga lugar na kanyang napupuntahan at kanyang dance practice. Naging torchbearer nga din si Zalia sa 2014 Winter Olympics na ginanap sa Russia. At talaga nga namang masaya at puno ng kulay ang buhay ni Zalia. August 2024, muli na namang nagkaroon si Zalia ng pagkakataon na mag-unwind. Hindi din kasi maiwasan ni Zalia na ma-burn out o mapagod ng husto dahil sa kanyang mga ginagawa. At ang napili niya ngang bansang puntahan ay ang bansang Mauritius. Ang lugar na ito ay isang isla sa Indian Ocean at kilalang tourist destination. Kilala ito dahil sa puti, pinong-pinong buhangin at sa matingkad na asul na tubig. Sa isla ng Mauritius, nag-aalok sila ng mga unique at masasarap na pagkain. Marami ding magagandang villas at spa sa lugar na ito. Para naman sa mga nature lovers, perfect ito dahil mayaman ang Mauritius sa marine life at wildlife. Kaya naman hindi nakapagtataka na ito ang napili na si Zalia na puntahan. Ayon sa mga balita, may isang kasama ang dalaga na pumunta sa Mauritius. Kumuha si Zalia at ang kanyang kaibigan ng isang rental apartment malapit sa isang beach. August 12, 2024 nang nakarating ang dalaga sa Mauritius at agad siyang nag-post ng isang larawan sa kanyang FB account. Nakasuot nga ang dalaga ng Indian outfit at sinabi niyang dumalo siya sa isang Indian wedding sa lugar. Sa mga sumunod na araw, sinulit ng dalaga ang mga oras habang siya ay nasa isla. Marami siyang pinuntahan ng destinasyon at sinubukan ang iba't ibang adventures. At isang araw, gumamit nga siya ng Tinder at nakilala ang isang lalaki. Ang Tinder ay isang sikat nga na dating app. Ang lalaking nakilala niya sa dating app ay kinilalang si Purya, 29 years old. Si Purya ay taga Mauritius at isang IT expert. Pero ayon sa ibang mga balita, si Zalia at Purya ay magkakilala na bago pa pumunta ang dalaga sa lugar. Mayroon din namang balita na unang beses pa lang magkikita ng dalawa. Hindi naman din nilinaw sa mga balita kung kumpirmado bang may relasyon talaga si Zalia at Purya. Ayon naman sa ibang mga balita, sinasabi na naghanap umano si Zalia sa Tinder ng isang lokal sa Mauritius para magsilbi niyang tour guide sa isla. Gusto kasi ni Zalia na bisitahin ang mga lugar sa Mauritius na hindi nararating masyado ng mga tulad niyang turista. At sa kanyang isip, lokal lamang ang makapagdadala sa kanya sa mga lugar na iyon. Ayon naman sa mga kamag-anak ni Zalia, may mga kaibigan ito na nakatira sa isla. At nagkaroon nga siya ng boyfriend na taga Mauritius din. At August 17, 2024, nagkausap na nga sina Zalia at Purya. Inalok ni Purya si Zalia ng isang tour sa Mauritius para sila ay mamasyal. Pumayag naman si Zalia at sila nga ay umalis at nagkita. Nagpaalam pa nga siya sa kanyang mga kaibigan na uuwi din siya kinagabihan. Pero lumipas ang mga oras, hindi nag-update si Zalia sa kanyang mga kaibigan. Inakala nga ng mga kaibigan ng dalaga
na baka may bagong kaibigan ito at nag-e-enjoy sa isla. Subalit sa pagdaan ng mga oras at naggabi na, nag-alala na ang kaibigan ni Zelia na tawagin na lang nating Ann. Chinat, tinext at tinawagan ni Ann si Zelia subalit walang sagot ang babae. Hanggang sa kinabukasan hindi na talaga umuwi sa rental apartment si Zelia. August 18, nagtungo na si Ann sa police station para i-report na nawawala si Zelia. Kasabay nito, katakataka namang nakatanggap ang pamilya ni Zelia ng mga kakaibang text mula sa dalaga. Sinabi niya si Zelia sa text na nagdesisyon na siyang tuluyang mawala at ayaw niya nang magkaroon pa ng ugnayan sa kanyang pamilya. Gulat naman ang pamilya ni Zelia sa na-receive nilang mga text. Hindi kasi sila naniniwala na gusto nila lamang biglang mawala ni Zelia sa kanilang buhay. Masaya naman daw kasi ang buhay ni Zelia at mahal niya ang kanyang buhay sa Russia. Kaya naman katakataka para sa kanila kung bakit gusto nitong mawala. Wala namang maalala ang pamilya at ilang kaibigan ni Zelia na may sinabi itong problema sa pamilya o kanino paman. Vocal na tao kasi si Zelia at lahat ay nakukwento niya sa kanyang pamilya o mga kaibigan. Kaya naman hindi madaling paniwalaan ang mga text ni Zelia na tila gusto niyang i-isolate ang kanyang sarili mula sa ibang tao. Pagkatapos mag-report ni Ann sa police station, kinontak niya ang kapatid ni Zelia para sabihin na ito ay nawawala. Hindi na muna sinabi ng kapatid ni Zelia sa kanilang ina na nawawala ang kanyang anak para hindi ito mag-alala. Nag-report naman ang dalawang kapatid ni Zelia sa Russian Embassy para ipaalam ang pagkawala nito. Agad namang kumilos ang mga pulis para hanapin ang dalaga. Trenace nga nila kung saan ito huling nagpunta. Umabot nga ng ilang araw ang kanilang pag-iimbestiga. Hanggang sa nakakuha sila ng isang kopya ng CCTV. Sa CCTV, makikita si Zelia nakasuot ng white at blue na damit. Siya ay naglalakad papunta sa isang asul na Toyotang kotse. Sa isang larawan, makikita ang isang lalaki sa tabi ng kotse kung saan sumakay si Zelia. Muling nag-imbestiga ang mga pulis kung sino ang lalaki sa CCTV dahil malaki ang tsansa na yon ang huling kasama ni Zelia bago siya mawala. Sa investigasyon, napag-alaman din ng mga pulis na may Tinder account ang babae at dito nga nila nalaman na isang lalaki ang nakilala ni Zelia sa Tinder at nag-alok ang lalaking ito na bibigyan siya ng isang private tour sa Mauritius. Pinaniniwalaan na ginamit ni Zelia ang Tinder para makakilala ng taong taga Mauritius at ipasyal siya sa iba't ibang lugar ng isla. At ang lalaki nga na ito ay si Purya. Pinatawag ng mga pulis si Purya at dumating naman ito sa police station. Nakipagtulungan naman si Purya sa investigasyon at inilahad ang kanyang mga nalalaman. Ayon kay Purya, siya nga ang driver ng asul na kotseng sinakyan ni Zelia. Nag-usap daw sila at pagkatapos nun ay hinatid niya na ang dalaga sa Kuripi, isang bayan sa Mauritius. Pagkatapos nun ay hindi na daw alam ni Purya kung saan pa nagpunta si Zelia at hindi na sila nagkausap pang muli. Kaya naman itinuring na witness ng mga pulis si Purya. Subalit sa pagdaan ng mga araw, itinuring na siyang suspect dahil paiba-iba at hindi tugma ang kanyang mga salaysay. At mas tumibay pa ang hinala ng mga pulis kay Purya nang sinuri nila ang kanyang asul na kotse. Natagpuan kasi sa kotse ang ilang bakas ng dugo at dito na nga umamin ang lalaki sa mga pulis. Inamin ni Purya sa mga investigador na hindi na nawawala si Zelia dahil ito ay yumauna at sinabi nga ni Purya na siya ang may gawa ng krimen. August 22, 2024, sinamahan ni Purya ang mga pulis sa Le Marie na 25 minutes ang layo mula sa rental apartment na tinirhan ni Zelia. Dito nga sa lugar ay itinuro niya kung saan niya iniwan ang labi ng dalaga. Sa isang mababaw na hukay itinuro ni Purya ang mga pulis. At pagkatapos ngang hukayin ang lubing na ito, tumambad sa kanila ang labi na nawawalang turistang si Zelia. Gulat na gulat ang mga pulis dahil hindi nakaaya-aya ang itsura ng biktima. Si Zelia ay puno ng saksak at walang damit. Pinaniniwalaan din na nawawala ang ibang bahagi ng kanyang labi. At ang mas nakakalungkot pa, pinaniniwalaan na nawawala na ang dila ng biktima. Sa police station, sinabi ni Purya na ginawa niya iyon kay Zelia para hindi makasigaw ng tulong o saklolo ang dalaga. Ayon kay Purya, malubhang selos ang ugat at motibo ng krimen. Sinabi ni Purya na nalaman niyang may ibang lalaki kasi ang girlfriend niyang si Zelia, kaya ito pinatay. Natuklasan daw umano ni Purya na nakikipagkita si Zelia sa ibang lalaki habang sila ay magkarelasyon pa. Umiiyak naman si Purya nang sinabi niyang mahal na mahal niya ang dalaga at may plano siyang pakasalan ito. Dagdag pa ng lalaki, si Zelia na ang gusto niyang makasama habang buhay.
Kaya naman labis daw ang pighati at galit na naramdaman ng lalaki nang nalaman niyang may ibang lalaki ang biktima. At para nga makipaghaganti sa babae, niyaya niya ito na mamasyal sa magagandang lugar sa Mauritius. Pero walang kaalam-alam si Zelia na iyon na pala ang huling araw niya sa mundo. Ayon kay Purya, nasa loob sila ni Zelia ng kotse na nagkaroon sila ng alitan. At dahil sa pagsiselos ni Purya sa ibang lalaki, hindi nagtagal nagkasakitan na nga umano ang dalawa. Nagawa naman ni Zelia na makalabas ng kotse at makatakbo palayo. Subalit agad din naman siyang nahabol ng lalaki. Dinala pabalik ni Purya si Zelia sa loob ng kanyang kotse at dito na nga niya pinagsasaksak ang biktima. At sunod na itinago ng lalaki ang labi ni Zelia sa likod ng kanyang kotse. Nag-isip si Purya ng paraan para tuluyan nang maitapon at maitago ang labi ni Zelia. Kaya naman nagpunta siya sa grocery store para bumili ng ilang mga gamit. Pagkatapos noon bumili ang suspect ng isang gas. Sinunog ni Purya ang kanyang damit maging ang damit ni Zelia para walang maiwan ng mga ebidensya. Sunod naman nilinis ng lalaki ang kanyang kotse. At nagpunta nga siya sa lamari kung saan niya inilibing ang labi ng biktima. Hindi naman natagpuan ng mga pulis ang iba pang bahaging ng labi ni Zelia. Malakas naman ang teorya ng mga pulis na si Purya ang nagpadala ng mga kaibang text messages sa pamilya ng biktima nang ito ay nawala. Para nga hindi maghinala ang kanyang pamilya na siya ay nawawala. Samantala, wala naman tigil ang pag-iyak ng nanay ni Zelia nang malaman ang sinapit ng kanyang anak. Kumalat din ang takot sa mga taga-Mauritius nang lumabas ang balita tungkol kay Zelia. Hindi naman naniniwala si Anne at ang iba pang mga kaibigan ni Zelia na may relasyon ito sa suspect. Maaari umano na unang beses pa lang nagkita ang dalawa. Pero kung meron daw relasyon ang dalawa, hindi ganon kalalim ito para magawa ng lalaki sa biktima ang kahindik-hindik na krimen. Nakakalungkot na hindi na nagawa pa ni Zelia ang plano niyang makapunta sa Madagascar na nakatakda dapat niyang gawin ng September 1. Inaresto si Purya, kinasuhan ng murder at ikinulong. Kapag napatunayan si Purya na guilty sa pagpatay sa biktimang si Zelia, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Para naman sa ating pangalawang kwento, magtungo naman tayo sa Indonesia. Sa isang hotel sa Indonesia, naging saksi ito ng isang krimen. Isang labi ng isang babae ang natagpuan sa loob ng room 209. Sa isang maliit na bahay sa Makassar, naninirahan ang babaeng biktima na si Rosalina Komala Sari, 20 years old. Nagmula si Rosa sa isang simpleng pamilya. Tahimik pero responsableng babae. Ganyan nakilala si Rosa ng kanyang mga pamilya. 18 years old pa lamang si Rosa nang siya ay nagdalang tao. Hindi siya pinanindigan ng kanyang boyfriend kaya mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang anak na lalaki. At kahit mahirap na pagsabay ni Rosa ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang anak. At dahil nga sa hirap ng buhay, kailangan niya magtrabaho sa bar bilang tagapagbigay ng aliw. Minsan namang niyaya si Rose ng kanyang mga katrabaho na gumamit ng online dating app para makahanap ng lalaking makakasama habang buhay. Sinubukan naman ito ni Rosa at umasang makakilala pa siya ng lalaking tatanggapin ang kanyang katayuan bilang single mother. At sa dating app, nakilala nga ni Rosa ang lalaki na si Ian, 21 years old. Tulad ni Rosa, sumubok din si Ian ng iba't ibang trabaho para mabuhay. Sa pag-uusap nga sa chat ni Rosa at Ian, nakapalagayan nila ang loob ng isa't isa dahil pareho sila ng pinagdadaanan. Sinabi din ni Ian kay Rosa na marami siyang utang sa iba't ibang tao. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Ian kay Rosa na mayroon siyang trabaho na mabilis lamang at malaki ang sasahurin. Na-curious naman si Rosa at tinanong si Ian kung ano ang trabaho na ito. Sinabi ni Ian na medyo delikado ang trabaho at sumagi nga sa isip ni Rosa na kahit anong trabaho pa iyon, gagawin niya ito para sa kanyang anak. Kaya naman pumayag si Rosa nang sabihin ni Ian na magkita sila ng personal para makapag-usap tungkol sa trabaho. At April 2019 na nagkita sa isang maliit na coffee shop sina Rosa at Ian. Sinabi ni Ian kay Rosa na ang trabaho ay pagtitinda umano ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi ni Ian na delikado ang trabaho na ito pero kikita sila ng 30,000 pesos kapag naubos nila ang mga produkto nila ng araw na iyon. Nung una, hindi pumayag si Rosa at naisip na maaari siyang mapahamak kapag sila ay nahuli ng mga otoridad. Kaya naman sinabi ni Rosa kay Ian na mag-iisip muna siya sa alok na trabaho ng lalaki. Lumipas pa ang mga araw, magkausap pa din sa text at chat ang dalawa. Kinuha talaga ni Ian ang loob ni Rosa para makipagkita itong muli dahil may masama pala siyang plano sa babae.
Sa isip naman ni Rosa, mabuting tao ang lalaki dahil tinutulungan siya ng lalaki na makakuha ng trabaho kahit na kakakilala pa lamang nila. Subalit walang kamalay-malay si Rosa na hindi pala busilak ang puso ni Ian sa pagtulong sa kanya. April 10, 2019, tinext si Rosa si Ian para sabihin na payag na siya sa alok ng trabaho ng lalaki. At kinabukasan na nagpaalam si Rosa sa kanyang pamilya at ibinilin ang kanyang anak. Nag-iwan pa nga siya ng gatas at diaper para sa kanyang anak. Nangutang pa nga si Rosa ng pera para may pang-book sa hotel at panggas sa kanyang motor. Nagkasundo si Rosa at Ian na magkikita sa isang hotel. Naunang nakarating si Rosa sa hotel bandang 1:00 ng hapon at binook nga ang room 209. Nakita pa nga sa CCTV ang pag-check-in ni Rosa. Iniwan niya ang kanyang motor sa parking lot ng hotel. At makalipas ang 1 oras, dumating naman si Ian. Pero sinabi ni Ian ang masamang balita kay Rosa na hindi natuloy ang kanilang transaksyon. At ibig sabihin nga nito, hindi na makakakuha si Rosa ng 30,000 pesos. Labis na nagalit si Rosa dahil kailangan pa niyang mangutang ng pera dahil alam niyang magkakapera sila. Pero wala pala siyang mapapala kay Ian. Sa inis ni Rosa, inaway niya si Ian habang sila ay nasa room 209. At dahil sa bugso ng damdamin ni Rosa, sinaktan niya si Ian at sinabihan ng masasamang salita. At hindi naman ito nagustuhan ni Ian. Bigla na lamang naglabas si Ian ng patalim at sinaksak si Rosa. Nagpangbuno ang dalawa pero nanaig ang lakas ni Ian. Napatali naman si Rosa sa ginawa ni Ian at sa sobrang takot ng lalaki, kinabunan niya ang mukha ng babae ng unan. At sa pagkakataon na iyon, muling sinaksak ni Ian si Rosa at dito na nga tuluyang binawian ng buhay ang dalaga. Nang na-realize ni Ian ang kanyang nagawa, tinago niya ang patalim sa ilalim ng kama. Pagkatapos nagpalit si Ian ng damit. Kinuha din ng lalaki ang pera, cellphone at susi ng motor ni Rosa. Pagbaba ni Ian sa motel, kaswal siyang naglakad palabas na tila walang nangyari. Minaneho niya ang motor ng babae at tuluyan ng tumakas mula sa motel. Lumipas ang mga oras at isang room attendant ang pumasok sa room 209 at dito na nga niya nakita ang malagim na krimen. Bukod sa nagtamo ng saksak si Rosa, pinatong pa sa kanyang labi ang isang upuang kahoy at mga kumot. Sinyales na gusto ng sospek na itago ang ginawa niyang krimen. At dahil sa nangyari, nag-report ang hotel sa mga pulis. Agad namang dumating ang mga pulis sa crime scene at nagsimula ng investigasyon. Ipinaalam din sa pamilya ni Rosa ang sinapit ng babae. At isa lamang ang sospek na hinanap ng mga pulis. At ito ay ang huli niyang kasama na si Ian. Nakuna naman ng CCTV si Ian na nag-check out mula sa hotel. Nahanap naman ng mga pulis ang cellphone ni Rosa nang ibinenta to online ni Ian. At dahil sa impormasyon na ito, nakuha at nahuli si Ian ng April 19, 2019. Sinubukan pa nga ng lalaki na tumakbo kaya siya ay binaril ng mga pulis. Matapos magamot, dinala sa police station si Ian. Inamin ni Ian ang krimen at sinabing pagnanakaw nga ang kanyang naging motibo. Pero nagawa niyang patayin ang biktima dahil sa masasakit na sinabi nito sa kanya. Kinasuhan si Ian ng murder at ikinulong. At sa trial nga ni Ian sa korte ng December 2019, napatunayan siyang guilty at hinatulan ng 32 years na pagkakulong sa kulungan. Ikaw, may kilala ka bang mahilig gumamit ng mga online dating apps? Sa tingin mo, sa panahon ngayon, safe ba gamitin ito ng mga babaeng naghahanap ng kanilang pag-ibig? Dapat ba itong iwasan at safe pang gamitin ito sa iyong pananaw? Ikaw, gagamit ka ba ng dating app para makilala ang taong magpapatibok sa iyong puso? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!